Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Nicanor Faeldon in the next POGO hearing po since na-mention po siya last hearing? Pinag-aaralan din po naming imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel ni Mary Ann Maslog at binanggit pa in full ni Guo Huaping na Nick Faeldon daw. Okay, next, Mav Gonzalez, GMA 7. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma'am. Sumagot na po sa inyo yung DFA about your request po about Shi Zhejiang po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Shi Zhejiang. So bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course, yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, nagagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay Shi. Dahil di umano, may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay Shi, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the spy allegations against former Mayor Go? Not at all. Regrettable kung hindi tayo makaka-establish or hindi ang gobyerno makaka-establish ng contact kay Shi. Pero parallel doon ay naalala nyo, many hearings ago, nabanggit ko na po na dun pa lang sa ocular inspection namin sa Pogo Hub sa Bamban, isinabi na sa amin noon na may mga anggulong interception ng Philippine government communications at hacking ng Philippine government websites na nagmumula dun sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya nga't unang lumitaw yung anggulong possible espionage. And napakahalaga po ng mga inputs nga ng NICA nung nakaraang hearing. Sabi nila may 3 silang parallel efforts na ginagawa tungkol kay Guo Huaping at tungkol sa mga gawain niya dito sa ating bansa, kaugnay sa Pogo at iba pang aspeto at binigyan na nila ng payo o babala ang lahat, hindi lamang ng mga institusyon sa gobyerno, pero lahat nating mga mamamayang Pilipino na maging mapanuri at mapagbantay tungkol dito sa mga possible foreign covert operations. Next, si Daniel, PTV. Good afternoon. Ma'am, first dun kay Alice, nabanggit nyo nung nakaraang hearing yung Yang brothers. Yes. Sinasabi nyo na Chinese agent or Chinese spy. Sino po ba dun sa 3? Yun yung itinatanong ko kay Tony Yang na resource person na pagkatapos siyang maaresto sa Cagayan de Oro Pogo Hub doon. Dahil yung pinakita naming mga dokumento at screenshot sa kanya ay nagpapakita na yung 2 kapatid niya ay dumalo bilang delegado sa isang congress ng mga overseas Chinese na organisado ng Communist Party of China, dun mismo sa China. Yung isa pang pinavalidate ko sa kanya, bagamat pinabulaanan lamang niya, ay yung isang ulat ng I forget the exact name now, pero isang report tungkol sa overseas crime na merong isa sa mga kapatid na Yang, ayaw lang niyang kumpirmahin kung yung middle brother nila na si Michael Yang o yung bunsong kapatid nila na si Hongjiang Yang ay meron talagang kinalaman sa Pogo-related at espionage-related na mga criminal syndicates. Pero ma-establish niyo po ba kung sino, or meron ba kayong hula kung sino dun sa 3? Ang hula lamang ay isa sa kanila o yung 2 dahil may isa na binabanggit doon sa ulat na yon tungkol sa overseas crime at yung 2 ay nandun bilang delegado sa Chinese Communist Party sponsored conference sa China. Ma'am, last na lang kay Kibuloy. Ma'am, do you think napapanahon na amyendahan talaga yung batas na huwag nang payagan yung mga ganyang, halimbawa may kaso ng human trafficking, tingin nyo ba right time naman para amyendahan po? Actually, hindi po kayo yung unang nagtanong sa akin yan. Mayat-maya sa mga araw na ito, mga kababayan natin nagtatanong din. And maybe it's something na dapat pag-aralan namin dito sa Senado at ng counterparts namin sa House bilang bahagi ng pagsulong pa ng mga electoral reforms. So, ganyang mga posibleng amyenda sa Omnibus Election Code. Dagdag lang dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung inattenda ng 2 kapatid ni Tony Yang, ay ang 10th National Congress of Returned Overseas Chinese and their relatives. Dinaluhan ng mga delegado mula sa 109 na bansa. Thank you, ma'am. Okay, next po si Amor, Newswatch Plus. Hello po ma'am, good afternoon. Ma'am, about Mary Ann Maslog po, ma'am, paano po ba siya naimbitahan? Bakit po siya in-invite sa hearing na? Right. Inaalala ko rin, inimbita namin siya bilang resource person dahil
soon or right after siya inaresto ng NBI, lumitaw sa sarili niyang mga statements na kilala daw niya si Guo Huaping, kilala daw niya si Mayor Kalugay. Nakipag-meet na daw siya sa kanila at meron siyang gustong gawin para sa kanila na I guess yun yung lumabas sa hearing na gusto daw niyang kumbinsihin si Guo Huaping mag-surrender kahit pagkatapos na siyang maaresto. So, yun. Sorry ma'am, ano po yun? Parang affidavit po niya nung naaresto siya? Media reports tungkol sa mga statements niya nung pagka-aresto sa kanya ng NBI na hindi ko alam kung bakit sinabi niya, pero sinabi niya na-meet na niya sina Guo Huaping at Mayor Kalugay at meron siyang gustong gawin para sa kanila or kanya o kaugnay niya o nila. Si Senator Jinggoy po said he has unverified info na possible na isa po si Maslog sa tumulong daw po kay Alice Go na makatakas. Have you received that information as well? It's a piece of information we're also looking at, yung sinabi ni SP Pro Tempore Senator Jinggoy. May we know more details about that, ma'am? Meron na po ba kayong mabibigay? Paano po siya tumulong kay Alice Go? Raw information pa lang kasi, so sa mga susunod na linggo, bago yung huling hearing, yun yung isang aalamin talaga namin. Kasi in a way, at kaugnay pala ng isang naunang tanong, sorry, nalimutan kong banggitin, isusulong pa, kung hindi man maikokompleto, yung isang naging parallel na pagdinig nung Committee on Justice Subcommittee, particular dun sa pagtakas ni Guo Huaping. And a number of senators have said na hindi daw po pwedeng pagkatiwalaan yung mga sinasabi ni Mary Ann Maslog. But ma'am, will she still be invited sa next hearing? And paano po ninyo tinitreat sa committee yung lahat ng mga sinasabi niya? Sinubject na namin siya sa isang contempt citation. So bagamat in the custody na siya at pa rin ng NBI, at least on the record, yung pagtingin sa kanya ng Senado bilang resource person na in a way contemptible at contemptuous yung behavior niya at yung kanyang mga sinasabi. So halos lahat namin ay nakapagsabi, hindi talaga kapani-paniwala yung mga pinagsasabi niya. At the same time, habang patapos na kami, pasara na sa investigasyon, kailangan talaga naming, at gagawin naming, mag-sift through lahat ng iba't ibang facts o mga sinasabing facts na ibinabato sa komite sa pagdinig para maka-arrive at sa tingin namin pinaka-klaro, pinaka-kompleto sana at pinaka-totoo dapat na larawan, kwento ng Pogo dito sa Pilipinas, yung si Guo Huaping sa Pogo at yung ibang mga issues at personalities na involved dun sa mga issue na kaugnay ng Pogo sa Pilipinas. Ma'am, will you also focus on yung sinasabi po ni Senator Bato na involvement ng someone from Malacanang na inutusan daw po si Maslog na i-pin or i-implicate siya and si Senator Bongo, former President Duterte, General Karamat dun sa Pogo? Iyon yung isa sa maraming di umanong facts na itinatapon sa buong diskusyon na na-generate ng investigasyong ito at aming sasalain alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang hindi totoo, regardless kung sino-sino ang nagsabi, para kahit maingay na maingay ang isyong ito, sa katahimikan ng collective na pag-iisip namin sa komite, yun na nga, pipilitin naming mabuo yung kwento. Ano ba talaga yung kwento ng Pogo dito sa Pilipinas? Ang kwento ni Guo Huaping sa Pogo sa Pilipinas, ang kwento ng mga taong naging kasosyo niya, nagprotekta sa kanya, tumulong sa kanyang tumakas, no? Regardless of sinong nagsasabi ng ano sa ngayon. Last na po from my end. Ma'am, yung sinabi po niya sa executive session ng mga names, mga Chinese nationals po ba yun na mastermind umano or mga Pilipino na tumulong po sa kanya? Halo-halo din. Tulad ng lumalabas sa open hearings. Both po, Apo. Filipinos and Chinese. Apo. Thank you. Next, Jeff Escorcio, Rajpay Required. Ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po, yung sa revelations ni Guo Huaping dun sa ano nyo, dalawang executive sessions, sabi niya kasi, biktima lang din ako, nagamit lang din po ako, sabi niya, parang ano po ba, kapani-paniwala po ba na talagang biktima lang siya, nagamit lang po ba siya? Nagulat din ako nung ginamit niya yung salitang yon para sa sarili niya, na biktima. Kasi ang totoong mga victim, yung nag-surrender pa sa NBI dahil kinasuhan sila ng non-bailable na human trafficking, Merly Castro. Si Miss Merly, dahil in-identity theft sila at ginamit yung pangalan nila nang wala silang permiso para i-incorporate yung mga Pogo companies na yan. Si Miss Merly na may dalawang bata pang anak na kung hindi magbabantay yung isang kapatid niya, mag-isa
sa bahay habang pauwi yung asawa niya mula sa probinsya. Yun ang totoong mga biktima. Hindi masasabi ni Numan, ni Guo Huaping na biktima lang siya, ginamit lang siya. Maaring ginamit siya ng iba, yung mas malalaking fish kesa sa kanya, pero hindi siya small fry. Kung mid-level man siya, mataas na mid-level siya at fully accountable siya sa kanyang mga ginawa. Ma'am, sundan ko lang yung tanong ni Ms. Amor, no? Yung kay Maslog, ma'am, pwede bang pagdudahan na patay ka na, bumangon ka, tapos biglang ang dami mong revelations, parang squid tactics o diversionary tactics po ba yung ginagawa niya? Huwag niyo sabihing squid tactics, baka may magalit. Joke. Talagang hindi siya kapanipaniwala. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, maaring meron siyang squid tactics na ginagamit, baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report na regardless sa kung sino ang nagsabi ng sa pamamagitan ng pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ang totoong kwentong ito. Yun yung aming gagawin. Ma'am, last kay Pastor. May mga kaso na po siya, then in-invite po siya kung papayagan po siya ng korte, appear siya rito. Are you ready po na mag-ala guwaping din siya na I'm invoking my rights again, na wala ring mapipiga? Handa po kami sa kahit anumang di pagsagot or pagsagot niya. Ang pinaka-importante ay handang-handang harapin siya ng mga victim survivors niya. Thank you. Ma'am Nympha Asuncion po, Radyo Pilipinas. Ma'am, reaction or statement lang po dun sa desisyon ng Ombudsman tungkol sa mga PORAC officials. Tungkol sa Yung suspension, sir. Opo, so bagong-bago pa po 'yun na sinuspinde si Mayor Kapil at 6 pa? O 5 pa? 5 o 6 pang 8 lahat. Bali 10, ma'am. 10 pala. Mayor, Vice Mayor, tapos 8 na konsehal. Okay. So yung balitang iyon na sinuspinde si na Mayor Kapil, Vice Mayor nila at yung 8 konsehal, sa pagkaintindi ko ay batay sa tansya ng DILG na nagkulang sila sa pag-exercise ng due diligence bilang mga LGU officials dun sa kanilang sinasakupang lugar na tinayuan pala ng isang POGO hub. And bahagi yan ng pagsingil ng accountability sa mga responsible officials laban sa mga malign at mapanirang mga economic activities tulad ng POGO. Dapat ba ito, ma'am, parang eye-opener na dun sa iba pang mga LGU na may mga POGO pa rin? Definitely, additional eye-opener na ito dahil sinundan yan yung paunang paglabas ng DILG o ng PAGCOR na mga listahan ng lahat ng mga LGUs kung saan nakalocate yung mga POGOs dahil di ba sabi ni PAGCOR Chair Tenco noon originally naka-issue ang PAGCOR ng POGO licenses sa 190 or 290 at yung 250 nun ay nag-lapse na or hindi nag-apply ng renewal kaya may natira na lang 40. But I reiterate, lahat ay covered ng ban at dapat talaga ipasara, wind down hanggang December 31 at mahanapan ng alternatibong trabaho yung mga empleyado nila. So, ma'am, kahit sinasabi nila na wala nga silang jurisdiction doon kasi sabi nila PAGCOR, dapat pa rin silang kumilos. Dapat ang PAGCOR? Ang LGU. LGU. Oh, definitely. Dapat pa rin kumilos noon ang LGU, lalo na't lumabas doon sa pag-aresto at pagtatanong kina Cassandra Leong at hindi pa nga, syempre, malocate si Duan Renbu at mapaharap siya sa investigasyon na kaduda-duda din ang pag-operate ng Lucky Star 99, pati ang Whirlwind Corporation, tulad ng pag-operate ng 3 kumpanya sa POGO Hub sa Bamban, yung inaalam namin sa Cebu, at may bago na namang raid sa Cebu, at yung POGO Hub din sa Cagayan de Oro.